Pangalawa, hindi kayo panghabong buhay na nasa posisyon. Oo. Di ba? Oo. Paano kung natapos ang termino, naiwanan kayo? Di ba? O kaya huwag nyo awayin yung mga kapatid nyo rin. Oo. Di ba? Kayo na nakapwesto, lalo kayong huwag makikipag-away sa mga kapatid ninyo dahil ang trabaho ninyo riyan ay asikasuhin at bigyan ng tamang balita ang mga mamamahayag sa bansa. Tayo kasi naiintindihan natin, messenger sila, kung ano ang kanilang sabihin, yun ang gustong ipasabi ng kanilang ponente, di ba? Yes. Ng kanilang principal. Yeah. Ang naging malungkot lang kahapon, minsan lang humarap si Secretary Jay, kumbaga ito talaga yung kanyang pagharap sa mga mamamahayag. Ang unang agenda agad, ipagtanggol ang kanyang sarili. Di ba? Tayo naman ako, hindi naman ako naging miyembro ng Malacanang Press Corps, pero naging reliever din ako dyan, Kuya Benny. Mga nakalipas na... Diyan din ako galing. Ayun. Pero di ba mapapansin mo, pagka may press con, sige nito ha, ang unang sigwada agad, programa ng gobyerno, statement ng Pangulo. Yes. Pagka may other matters Segue ka, na lang. yun, pwede ba yung tungkol sa, kasi alam, di ba, meron agad magsasabi niyan eh, pag bago lumabas sa secretary o spokesperson ganito, no? Oy, boss, alam ko may tatanong kayo kay secretary ha, pero pwede ba other matters yun? Unahin na natin yun sa Pangulo ha, at saka yun sa programa ng gobyerno. Usually, ganun ang una eh. Yes. Di ba? Dapat sana nagbigay muna siya ng magagandang balita. Yan, oo. Okay, pagkatapos niya magbigay ng magandang balita, which is trabaho nila yun. Yun. Kasi matapos talagang yun, trabaho niya. bago niya sasabihin, ay, oo nga pala. Yun. Medyo diba? nabanggit ata tayo sa isang storyang ganito. Other matters mo sa bandang muli. Other matters na tayo. Tayo ano ba? po'y sabay tiradang, tayo po'y hindi nagagalit. Yan. Pero yung ating, kukunin lang natin ang atensyon ng ating kapatid na si Hil Kabakungan at Ray Marpil. yung mga kapatid natin yan, medyo pilyo yan, ha? Pagkarating sa istorya, pero magaling. Diba? Ngayon, siguro, assuming na pagkakamali, hindi pa rin karapatan ng taong gobyerno maging balat sibuyas. Ayan. Patunayan mo na mali sila. Yes, yes. Yun nga, ang naging agenda agad bilang press secretary, hindi na nalimutan ng sabihin yung programa ng gobyerno. Ang unang dating ipinagtanggol agad ang kanyang sarili. Yeah. Well, niskarte po nila yan. Pero sana, yun kasi ang... Well, hindi naman written SOP yan, kundi yan ay standard na ginagawa sa kasi ulit-ulitin natin ipaalala na ang pwestong yan ay hindi po pwesto para doon sa individual. Yun, sa isang tao. Hindi yan po ay pwesto para sa ating pong Pangulo. Sa programa ng gobyerno. Sa programa ng gobyerno na ang Pangulo po, sa tuwing may sasabihin, dyan po dadaan. Yan. Pwera na lang kung gusto ng Pangulo na siya mismo magsalita. Yan. Pero lahat po ng mensahe ng gobyerno, maaari pong idaan dyan. Pero hanggang maaari, yung personal pong mensahe, nakita naman natin na yung camera, pagtapat, ang nakalagay sa likod, Malacanang Palace. Tapos ang pinagtatanggol mo sarili mo, medyo off nga naman. Well, at ang nangyayari ngayon, sila ngayon ang tampulan ng maiinit na issue. May pro, may con, etc. Sa kabilang banda, tayo naman na nag-oobserba, Kuya Ben, sa pangyayaring ito, hindi po nakatutulong sa kabuuan ng ating gobyerno. Hindi nakatutulong dahil ang nangyari is naging konsentrasyon nung mga minutong yun. Alam niyo po ba na ang bawat minuto ng isang sekretary ay magkano? Ba't may nakukompute ba yan? Siyempre. I-divide mo. Yung sweldo niya, yung sweldo mo. Ganon. At yan, may mga staff yan. I-divide mo lahat yun. So, ibig sabihin yung bawat minuto na nakikipag-usap ka sa taong bayan, gamit yung posisyon na yan, abay napakalaking salapi po niyan. Na mas marami pang mahihirap ang makikinabang kung sakali pong ibang bagay ang ating pinag-uusapan. Yan. Ay, nako. Pero ako naman sa kabilang banda, Kuya Benny, masasabi ko namang nagtagumpay naman sa kabilang bandang nalihis ang atensyon, hindi nalipat sa kanila, hindi sa Pangulo. Hindi naman kaya yun ang motibo doon. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Ang atin, basta si Secretary J. Ruiz, napakagaling na tao niya, napakasipag rin yan. Well, naniniwala tayo na maaari
talagang kailangan gamitin niya yung platapormang yan para lang maipaabot sa tao na talagang malinis siya at hindi siya kasama ron sa Digital 8. Totoo. Uunawain namin siya, no? But again, ang bawat minuto nyo po, ang bawat pananalita nyo po ay binabayaran po ng taong bayan. Kung kaya't yung personal po, kung maaari, daanan natin sa ibang plataforma at yung sa Malacanang po, gamitin po natin yan para po doon naman sa taong bayan talaga. Ayan. Sapagkat yan ang trabaho niyan ay para sa Pangulo at mga programa ng gobyerno. Yes, hindi correct. po sa personal na inyo. Tama. Nakapakanan. Anyway, sana ho, naunawaan ng ating mga kababayan. At sana naman, wag nang maulit yung mga ganyang Well, mas maganda kung peaceful Bagay, tayo kasi sa palatuntunan sa himpilang ito, yun ang gusto natin. Peaceful. Ano mangyayari sa bansa natin? Basta ano man yung nasabi namin dito, na akala nyo tama, kapag binago nyo, abay pupurihin namin kayo. Yan. Kapag itinuloy nyo yung pagkakamali, abay, babatikusin po namin kayo. Pupunahin namin kayo. At muli, mananawagan kami sa inyo. Hindi kami titigil dyan dahil bakit po? Ito pong istasyon na ito ay para din po sa taong bayan. Yan. Kung kaya't sila po yung inuuna namin dito. Mayroon ngang kasabihan na, di ba lagi ko narinig isa nung lolo ko, sabi niya, Jen, huwag kang makipagbatuhan kung ikaw yung nakatira sa salamin na bahay. Yun. Di ba? Kasi kapag ka nakipagbatuhan ka ng putik at yung bato, literal na bato, tapos ang bahay may puro salamin, mawawasak ang bahay mo. Mawawasak ang bahay mo. Ka. Di ba? Ang ibig sabihin, kapag ikaw ay mayroong pinoproteksyonan na bahay mo, abay, huwag kang babato ng una dahil yung pinoproteksyonan mo ay baka magiba. Baka makipagbatuhan baka kayo. makipagbatuhan sa'yo, magiba. Puntahan natin ngayon ang isa pang mainit na issue at baka ito'y maging laman din ng ating Vox Populi ngayon. Kuya Benny, mga kababayan, pakinggan niyo pong mabuti. Mukhang matindi at matigas ang paninindigan, Kuya Benny, ni Senate President Chis Escudero. Ang sabi niya, no amount of signatures will amend the law nor convince me to violate it. Ayan, ayan, nakikita niyo po. Bigat nun, Matatag po siyang nanindigan bilang Senate President. At ang sabi niya, yung pahayag niyang ito ay tugon sa kampanya ng People's Impeachment Movement, PIM, na mangalap daw po ng 1 milyong lagda upang pilitin ng Senado na agad magsimula bilang impeachment court. Kasi nung isang araw ata, mukhang may mga congressman ang mag-i-initiate nito na mga ngalap daw ng pirma. 1 million votes. 1 million signatures. Wala siyang pakialam kahit talang milyon yan. Oo nga. Meron ba tayo shot? Meron tayong boses ni... wala. Anyway, binibigyang diin po ni Escudero na hindi maaring mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court habang sila po ay nakareses o nang hindi natutupad ang mga kinakailangang legal na proseso. Sabi niya, ang batas ay hindi maaaring baluktutin o sumunod sa dikta ng sinuman dahil lamang sa kanilang kagustuhan, pagkiling o sariling schedule ng pagpapatalsik kay BP Sara. Nako, makailang ulit daw po na sinabi ni Senate President Chis Escudero na maaari lang tumayo ang Senado bilang impeachment court kapag tumakbo ang sesyon ng Kongreso. At ito po'y mangyayari sa June 2. Sapagkat yun ang kanilang pagbalik ng sesyon, Kuya Benny, ng 2 kapulungan. Yun. Malinaw naman yung sinabing yun. Bakit naman kailangan natin madaliin at kailangan pa natin baliin? Di ba? Kasi may mga punto nga raw na, di ba yung sinasabi nilang, kapag ka natanggap nila ang impeachment complaint, ay agad-agad dapat i-convene nila ang Senado bilang impeachment court. No? Meron daw ganun maganda yun Pero matanong ko lang, ano ba ang mas mataas? Ang Senado o ang Kongreso? Ay, yung Kamara. Yung Kamara.
Hindi, sabi kasi nila higher. Pero mag-level naman yun, di ba? Oy, sabihin na natin magka-level. Oo. Eh bakit sa kanila sa baba, hindi nila minadali? Pinatulog nila 2 buwan kalahati daw. Yun sabi. naman ang punto ni Senate President. Di ba? Oo. Tapos magarating sa kanya, mamadaliin niyo ako. Aba, hindi kaya mas mababa ang ranggo ng Senado. Di ba? Yun naman ang parang naging sagot niya nung nauna pa. Sabi niya, teka lang, kung mamadaliin nyo kami, dyan nga niya sa Kamara ang nakalagay letra por letra, immediately. Ang problema, tinigil niyo pa yung 3 impeachment, naunang 3, di ba? Yung impeachment complaint, hindi niyo sinampa sa amin at hinintay niyo pa yung pang-4 para nang sa ganun ay maisampa sa amin. Pero bago niyo sinampa sa amin, 2 buwan natulog yung 3 impeachment complaint. Tapos, pagdating sa amin, sasabihin niyo sa amin, forthwith, agad-agad i-action na namin. Di ba? Kaya nga mukhang awkward mukhang meron yata siga doon sa baba na pwedeng sigawan yung nasa itaas Buti na lang yung nasa itaas, ayaw pumayag na sigaw-sigawan siya. Yun ang paninindigan nitong si Senate President Chis Escudero. Diba? Well, sabi tayo kasi, Kuya Ben, hindi naman tayo abogado no? Kundi tayo tumitingin lamang batay sa mga pahayag ng ilang mga legal luminaries. Pero meron magkakaibang yung pananaw ng mga abogado no? Kasi mataas na kapulungan, mababang kapulungan. Isa daw, ang tawag nila dyan, isang malapad at saka isang maliit. Hindi ko mabus maisip, bakit utusan nung nasa mababa yung mataas? Ayun. Mali yata Well, ito naman ang mainit na issue ngayon. Ang tanong dyan, hanggang kailan kaya makapaninindigan si Senate President Chis Escudero? Yes. Siyempre, may pressure, no? Hindi. Ang matindi rito, masusubo na. Napanindigan na Ayun na nga. Napanindigan na, tuloy-tuloy na yan. Kasi yung punto naman ng Senate Minority Leader, Coco Pimentel, sabi niya, hindi, dapat i-convene na nga yan. Ang dapat nga niya, gawin na natin ang yung impeachment rules Di ba? Yun ang kanilang mga pinapahayag. Well, ang sinabi niya naman kasi is very simple. Uumpisa naman Hindi sinabing hindi uumpisan Gagawin naman Ang kanya lang, huwag niyong gawing ura-urada na wala sa batas. Hintayin niyo kami. Bakit kasi hinintay niyo pa yung last day ng hearing, Naalala ko, di ba, yung sinampa nila yan mula sa Kamara, dumating doon sa nag-motion pasara na Kaya nga, motion agad ni Senador Joel Villanueva, Mr. President, I move to, etc., June 2, alas 4 ba ng hapon, alas 2 ng hapon. So, I move. Duly seconded, Your Honor. So, nahinto, wala na. Ang problema, nandun inaayos na yung impeachment complaint. Wala na. Wala na, sarado na. Pero kung medyo natalakay ng konti that we have received, this is to acknowledge that we have received impeachment complaint coming from the lower house. Bago dismiss na ganon, iba yun. Kaya nga kung ang ginawa ng Kamara, yung unang-unang, parang January 15 ba yun? Nung unang pagbubukas nila ng taong ito, doon agad nila ipinasok. Di meron pa sanang panahon. May panahon. Di ba? Ipinasok nyo kasi last day, last minute. Nagkaroon tuloy ng katwiran yung Senado. Sino ngayon ang sisisihin natin dito? Bagay, wala namang sisihan. Pero technically, isa pang tanong dito, ng marami, magpapatawag ba ang Pangulo? Kasi pwede naman anyang babali yan Kung mismong ang Pangulong Bongbong ang magsasabi sa Senado, magpatawag tayo ng special session. Yun. Pwede yun. Lalabas kaya magpapahayag kaya ang Pangulo? Hindi niya gagawin yun dahil siya na nga nagsabi, he's against. No to impeachment siya. No to impeachment siya. Yung anak niya lang ang yes to impeachment Ganun ba? Oo Diba? So, nakikita mo rito na yung nangyayari is sitwasyon na nakasubo ka na at hindi ka na maka-atras pa. Kasubuan na yan. Kasubuan na. Dahil ba sa pangyayaring ito, ano ngayon, mag-aabang ba sila? Maghihintay ba sila? Diba? Hanggang June 2. At ngayon, pagdating ng June 2, maglalabas pa lang sila ng rules. Bibigyan ng halimbawa ang kampo ni BP, bibigyan ng kampo ng prosecutors. Sasabihin ni BP, bigyan nyo kami ng 10 araw, re-reviewin po namin ito. So kung June 2, magiging June 10. June 12.
June 10 12. araw. Oo. Pero yung 10 araw, working days yun, ha? O, yun na nga. So, sabi mo ng June 14. Kasi pagkatapos ata ng isang linggo lang, magre-recess sila, ang Kongreso, at ang balik nila, July na eh. Bagong Palit na, Kongreso na. Bagong team na. Oo. Ang tanong pa nga nila doon, itutuloy ba ng Senado? Halimbawa, mayroon ng bagong 12 senador. Tatanggapin ba nila yung complaint? Di ba? Yun pang isang legal na tanong nila. Sabi nila, hindi, tatanggapin niya kasi continuing body yan eh. Ang sabi naman ng isa, ba't teka lang? Tinanggap ng 19 Congress eh. Yun nga lang simpleng bill. Di ba? Simpleng bill. Simpleng panukalang batas. Pag natapos ang Kongreso, back to zero yan. Back to zero. Back to zero. Di ba? Tama, continuing body kami, pero aywan ko lang sa usapin ng impeachment. Kaya malaking posibilidad na maging back to zero din yan. Ayun na nga. Oo. Hindi mo naman pwedeng i-refile. Kasi sa loob ng isang taon, isang beses lang. Di lalabas ngayon, February ulit next year, yun ang mainit na pagtatalo. Di ba? Yun ang doon mauuwi. Tatanggapin ba ng 20th, kung matutuloy ng 20th Congress, yung tinanggap na impeachment ng 19th Congress. Halimbawa, nandun si Kong Dante Marcoleta, senador na siya, halimbawa lang, di ba? Papayag kaya si Kong Dante? Kong Dante, tanggapin niyo na po ito, tinanggap ng 19 eh. Kayo makabago? Ano kaya sasagutin ni Kong Dante, no? Siyempre, kung ano yung nasa batas. So, halimbawa, may mga pumasok pa mga abogado. Ang masakit pa rito, yung interpretasyon ng batas, may kanya-kanya. Ayun na nga, alam mo naman ang abogado, pagka 10 kausap mong abogado, 10 interpretasyon din ng batas So, yan. malamang mangyari nito, takbo na naman ng Korte Suprema to. Well, questionable, tama. Ang tanong dyan, aaktuhan kaya ng Korte Suprema yan? Ayun na nga. Di ba? Sakaling aktuhan yan, gano'ng katagal naman para lumabas uli yan? Kaya nga, no choice tayo, aabot talaga ito ng 19th Congress eh. Ng 20th Congress. Aabutin talaga. Baka yung first day ng hearing nito. Ngayon pa lang eh. Ngayon pa lang. Oo. Pinasasagot ang lower house at ang Senate. Doon sa final nila, no? Yung budget, issue naman yun. Hindi, iba pa yan. Iba pa? Yung final nila dito sa impeachment, pinasasagot na sila. Yes. Pinasasagot din sila. Well, would you imagine, meron na kagad pag-uusapan sa Korte Suprema. Yung Secretary General nga pala, sinabihan sagutin yung ito, yung petition na yon, di ba? Yung petition ata ng kampo ni BP Inday yun eh. Yes, yung petition na yun. Well, so, yun pa lang, medyo pepereno ka ng konti. Dahil may pag-uusapan pa sa Korte Suprema. Maghihintay ka ngayon dyan. Gano'n ang mangyayari dyan. So, if that is the situation, makikita natin na talagang hahaba yan. Nako. Ang tanong natin ngayon, pagsalusaluhan nating issue, ito yung paninindigan ni Senate President Jesus Escudero. Ang sabi ni Senate President Escudero, para sa kabatiran ng lahat, ito ang ating pag-uusapan. Sabi niya, ito yung reaction niya, Kuya Benny, mga kababayan, doon sa panawagang pabilisin po ang impeachment trial, aktuhan na po nila kaagad ang reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Sabi niya, no amount of signatures will amend the law nor convince me to violate it. Ito po ang kanyang paninindigan ukol doon sa naging pahayag ng People's Impeachment Movement. Na ang sabi naman ng People's Impeachment Movement, mangangalap kami ng 1 milyong lagda para pilitin daw po ang Senado. Simulan nyo na ang impeachment proceedings. Ang tanong, mga kababayan, anong titingin mo, Kuya Benny? Makapanindigan kaya? Kaya yan. Kaya? Kasubuan na eh. Kasubuan na ba? Oo, kasi magmumukhang magmumukhang katawa-tawa ba sila? Katawa-tawa kung sakaling ngayon pa uurong. Napanindigan na eh. Hindi, napanood ko yung laban ng bawi eh. Unless na ipag-utos ng Korte Suprema o ng Pangulo, abay, ibang usapan yun. Kasi pero yung Pangulo, hindi na rin maka-atras yung Pangulo dahil pinanindigan niya na ayaw niya ng impeachment. Yes. So, tapos na yun. Topo-topo barega na, tawag nila dyan. Eto ngayon, Supreme Court na lang ang pwede. Ang problema, merong mga petition doon
Ayun na nga. Hindi rin pwede sabihin ng Korte Suprema, o sige, mauna na kayo dyan, tsaka na namin pag-usapan yun dito. Hindi naman pwedeng ganun. Sa larong laban o bawi, ito, hindi, wala usapin ha. Ang pag-uusapan natin, yung punto, sa larong laban o bawi, minsan yung nagsasabing laban o bawi, depende sa taya eh. Sa laki ng pot. Yes. Ay kung isang milyon na yung pot, laban o bawi, teka, parang, lalaban ako dito. Sira naman karir mo pag ganun. Ganun ba? Oo. Hindi, yung isang laro ito hindi walang kinalaman sa usapin ng impeachment ha. Kung sakaling ganun nga, at ganun yung maging pananaw ng taong bayan. Sinabi ko, laban ako dyan. Oo, na nagkaroon ng laban o bawi. Oo. At nalaman na meron palang kapalit sa gilid. Ganon? Abay, sira ang karir mo dyan. Pero kung sa laro, okay lang yun. Sa susunod na eleksyon, pulutin ka sa kangkungan. Pero kung sa game show, okay lang yun. Sa game show, okay lang walang problema yun. Walang problema yun dahil walang prinsipyong pinag-uusapan doon. Kasi games yun, no? Oo. Depende yun sa... Ito, prinsipyo to. Kapakanan ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Ang opera, halimbawa, doon sa laban o bawi na sport, laro, game show, May maintenance para sa diabetes? Payo ni Doc sa bayan ng Vanular. 100,000. Ang nasa malaki. Huling tanong, laban o bawi? Parang laki, sayang to. Sigurado na ako dito sa 100 eh. Laban ako. Huling tawad, 150. Abawi na ako. Malaki na eh. Di ba? Kung yun ay sa game show, ha? Oo. Pero dito, kung sa usapin politika, hindi pwede yan. Hindi ba pwedeng laban o bawi? Oo, dahil ang tao hindi naman ganun na, hindi na ganun kababa ang IQ ng tao pagkarating sa politika. Kapag nakitang meron kang ganansya sa ginawa mo, abay tatandaan ng taong bayan yan at sisingiling ka niya pagkarating na eleksyon. Parang ang dating ibinenta mo yung prinsipyo pag nagkataon. Pag ganon. Gaya nung mga nangyari nitong mga nakalipas. Ganon? Talagang tinatandaan ng taong bayan yan. Makikita ngayon natin yan, epekto niyan, kung yung mga yan, manalo pa sa susunod na eleksyon. Yan. Makapanindigan kaya si Senate President Jesus Cordero, na ang tanong dito, hindi niya aaktuhan itong ano nga ba ito? Yung impeachment complaint hanggang sa pagbabalik ng sesyon nila, no? Ang pagbabalik po ng sesyon ay June 2. June 2, ayan. Kung ang sagot niyo po, makapaninindigan po yan, letter A. Kung ang sagot niya naman, baka madala sa pressure, baka hindi makapanindigan.